Sa video na ito ay lilibo tayo gamit ang motor sa puso ng Pilipinas. Ito ang Marinduque. Pumunta ng Marinduque para mag-grafro. Wow, ang ganda ng spot natin ha. Very nice. Wow! Uy, lalim! Yeah! Ang bigat! Grabe, sarap maligo dito. Ito nga yung tinatawag namin ang Boracay ng Marinduque. Tingnan nyo, kita nyo yung dagat, palayan. Tapos yung kalsada na dinaanan natin, ayun, may dumadaang tricycle. Doon tayo galing. Welcome to Marinduque! Dust on the cedar door. I have seen 100 dogs. Still, I want one more. Your laugh cuts through the dark like a drum in the bowl. Good morning guys! Welcome back po muli sa aking channel. Today, nandito tayo ngayon sa Marinduque. Tingnan nyo naman yung nasa likuran natin. Kakababa ko lang po ng port. Time check, it's 7:02 ng umaga. Ayan. Sa video na ito ay iikot ko po kayo dito sa Marinduque. Magma-Marinduque loop tayo within 2 days. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Marinduque, ano yung pwede ninyong punta sa Marinduque, ano yung mga dadaanan nyo, saan kayo pwedeng dumaan, ano yung magandang pwedeng puntahan dito sa Marinduque. At bago yan, papakilala ko muna sa inyo yung drone na gagamitin natin sa buong trip natin dito sa Marinduque. Ito po yung Anti-Gravity A1. Ito po yung kanyang bag. Napakaliit lang, compact. Ito lang po yung dala natin ngayon na drone. Tapos pakita ko sa inyo yung laman sa loob. Ayan, siksik ng laman sa loob. Unahin natin ito, yung kanyang controller. Ito na po yung magiging controller natin ngayon. Dahil makokontrol natin yung drone gamit lang ito. Papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin, paano siya kadaling gamitin para sa mga beginner, para sa mga wala pang experience sa pagpapalipad ng drone. Ito naman yung kanyang immersive goggles. Dito nyo po makikita yung nakikita ng drone. Tapos ito yung kanyang pinakang antena. Yan, open nyo lang yan. Ito yung kakaiba doon sa drone guys. Dito nyo makikita yung nakikita ng drone. Yan, tanggalin nyo lang yung cap. Tapos ayan po yung kanyang lens sa loob. Ito, susuotin mo yan na ganyan. Tapos makikita nyo dito sa goggles yung nakikita ng drone. So mamaya i-screen record natin para makita nyo, ma-experience nyo rin kahit nanonood lang kayo kung ano yung nakikita ko dito mismo sa goggles natin. Ito yung battery niya. Susuotin mo yan na ganyan. Ikakabit nyo po yan dito sa battery. Yan. Tapos, yan. Make sure na nakakabit siya dito para hindi siya mahugot, hindi matanggal. Susuot nyo na yan. Ito na po yung ating drone. Meron siyang kasamang hard case. Ganito lang po siya kaliit. Kasyang-kasya siya dito sa maliit na pouch na to. Yan. Mas malaki pa yung palad ko sa kanya. Open natin para makita nyo. Sakto may barkong, ayun may barko oh. Palipad tayo para makunan natin yung barko. Ayan. Ito na po yung ating drone. Ganito lang po siya kaliit pag naka-fold guys. Tingnan nyo naman. Bukod sa maliit, ano pa po yung kakaiba dito sa ating drone? Yung kanyang camera is wala po dito, kundi nandito sa ibabaw at meron sa baba. Dahil ang drone na ito po ay ang first ever 360 drone na nilabas sa market. Kaya po ganyan yung itsura niya. Kaiba po yung itsura niya doon sa regular drone na ginagamit natin. Kaya po niya mag-shoot up to 8K. So open ko lang siya guys. Tingnan nyo guys. Diba? Nag-o-open yung paa. Kakaiba. Tara, palipad tayo habang nandito pa yung barko. Para mas makita nyo pa yung nakikita ko rito, i-screen record po natin. So pwede siyang mag-screen record para ma-share ko sa inyo kung ano yung nakikita ko dito. So tara, palipad na tayo guys. Ayan, nakikita nyo naman yung nakikita ko rito. So bali, ikot muna tayo guys para makita nyo yung paligid. Ayan po yung nakikita ko rito. Yung mga jeep dito. Andito tayo sa ilalim. Kita ko yung ilalim nung nakikita ng drone natin. Grabe, para tayo lumilipad oh. Tingnan nyo. Oh, ayan. Ito yung flooring. Kita nyo ba ako? May tricycle oh. So ang gagawin nyo, basta palipad lang muna kayo ng drone. Tapos sa edit nyo, doon nyo na makikita kung alin yung magandang angle. Kasi
100 lang nito is kuha na lahat. 360 na kaagad yung capture niya. Tapos ang kagandahan, 8K yon para kahit i-zoom mo or zoom out, clear pa rin yung ating image. Tingnan natin kung mahahabol pa natin yung barko. Medyo malayo na. Tingin tayo sa ilalim. Uy, sarap maligo. Ganito pala guys maging ibon. At ganito rin maging drone. Go tayo dito. Parang naglalaro lang. Ganito lang kadali oh. Umiikot lang ako ng unti-unti papunta dito sa kaliwa. Tapos yun. Sinasabay ko na yung controller. Kahit beginner, kayang-kaya guys. Kahit wala ka pang experience sa pagpapalipad ng drone, ganito lang po kadali. Ito dahil mga bahay dito. Alright, so bali, stop ko muna yung screen recording. Kuha lang muna tayo ng back to normal muna tayo. Tara. So bali, hanap muna tayo guys ng makakainan dito sa bandang unahan. Kahit siguro magkape lang muna tayo para may lakas tayo paakyat dun sa Luzon Datong kasi paakyat yun eh. Ito. Check natin kung anong pagkain ni nanay. Anong ulam? Isda, sarap nito. Tulingan? Tulingan po bagari? Yellowfin. Ayun, yun daw po, isa daw po din eh. Isa po din eh. Tapos isang kanin. So guys, kain muna tayo dito kay nanay. Dito lang yan sa may port pa rin. Ayan pa rin yung port. Tapos doon sa bandang unahan may mga kainan pa doon. Dito kasi tayo dadaan papunta doon sa Luzon Datong. Kaya wag na tayo lumayo. Yun oh. Guys, ulam natin. Ano po, ari tinigang? Tinigang pala to guys. Yung tinigang guys, ano siya, pinakuluan yung isda sa asin at bawang at ano pa nga po yun ay? Tsaka paminta, tapos suka. Ayun. Matagal ang buhay nito. Tatagal po ito halos sa linggo. Ano po? Hindi naman po siya mga 5 days. Ayun, mga 5 days guys, tatagal siya. Halos sa linggo din. Ang tawag po niyan dito sa Marinduque ay tinigang. Medyo maalat lang. dito ng tinigang. Nangani po, sobrang alat. Ano po? Medyo maalat nga lang talaga guys yung tinigang. Ano yun eh, para tumagal yung buhay niya, kaya maalat. Maalat saka maasim. Niluto sa suka at saka asin. Let's go. Busog na. Tara guys, biyahe na tayo. Grabe, napakakalmado ng dagat, no? Para siyang mirror. Napakabanayad. So, mapa muna tayo. Nga pala guys, magpakabit tayo ng Kukima para hindi na tayo mag-mount dito ng cellphone.
para hindi mababad sa araw yung ating cellphone, tsaka hindi siya mababad sa vibrate. Nakakasira kasi ng camera yun eh. Ito, mirroring lang siya doon sa ating phone. Kung ano i-search natin doon sa ating phone, magdi-display siya dito. Pwede siya sa Android, pwede siya sa iOS. Yung akin iOS, kaya ganyan po yung tsura niya. Mula dito, nasa 21 minutes din po yung ating babiyahihin para marating ang Luzon, Datum. Mas maganda kasing medyo maaga doon para hindi mainit. Malapit lang po yung kakaliwaan nyo dito mismo sa port. Nakasulat naman doon guys, Luzon, Datum. Dito. Pag dinaretso yan, papunta ng Mugpug at saka Buwak. Hindi, sa kabila pa pala. Bandang unahan pa pala. Dito, pwede na dito. Yan, dito tayo. Nakikita naman po sa mapa. Tapos madadaanan nyo tong simbahan. O nga pala, hindi ko na po binalag yung papunta rito kasi napakadilim kanina. Umalis ako sa bahay around 12 o'clock ng umaga. Tapos nakarating ako sa Lucena ng around magti-3 na. Mas magandang bumiyahe guys weekdays dito para konti lang yung mga pasahero. Nakatulog ako doon sa aircon. Hindi kami siksikan doon. Ang daming upuan, kaya maganda yung tulog natin kahit pa paano. Tapos pagising ko, umaga na, malapit na ang dumaong. Kung hindi ko pa narinig yung busina ng barko, hindi pa ako magigising. Sarap ng tulog ko. Today is Tuesday, tapos wala pang holiday, kaya kukunti lang yung tao. Kukunti lang yung bumiyahe. Tapos ang pasahe sa barko is 1,800 pesos kasama na yung driver. Tapos pag may angkas kayo, plus 600 pesos. Nagmahal na po yung pamasahe ngayon. Ito po pala yung sitwasyon ng kalsada papunta sa Luzon, Datum. Medyo dito sa bungad, sira-sira yung semento. Ayan o. May crack, may mga crack-crack. Kaya piliin nyo na lang yung dadaanan nyo. Tapos may bumibiyahe din po pala dito ang tricycle. Kung sakaling magkukumute kayo, wala kayong mga motor, wala kayong sariling sasakyan, pwede po kayong sumakay ng tricycle doon sa pinakambungad. Pagdating dito, maganda na yung kalsada. Doon lang talaga sa bungad, medyo uka-uka yung kalsada. Dito mag-enjoy kayo guys kasi twisties. Ayan o. Woohoo! Mag-i-enjoy yung mga nakamotor dito. O diba? Twisties. Up sharp. Uy, bakit nandiyan ka sa gitna? Huwag ka dyan. Pagliko ba naman? Woohoo! Ito yung papunta doon sa beach. Mamaya, baba tayo dyan. Silipin natin. Di pa ako nakakarating dyan eh. Medyo rough road lang ata yung kalsada dyan. Ito, matarik to. Kaya kailangan yung bumuelo guys. Mula dito, buelo na kayo. Ang taas kasi niyan, Luzon, Datum na yan. Ito, tapos sharp dito. Matarik. Wala na si kuya. Dito na daw yung ano. Bawal na po ba iakyat yung motor? Opo, pwede po baga? Ako lang po. Maaga pa naman po, ano po. Salamat po. So bale, nandito na guys tayo sa paahan nitong Luzon, Datum. Dito po pala yung pinakang parking. Tapos kailangan nyo na maglakad. Ito yung dadaanan nyo. Yan, paakyat dun. Maraming station yan guys. Exercise yan bago nyo marating yung pinakang taas nung Luzon, Datum. Akyat natin yung motor natin since wala na masyadong tao. Medyo kinokontrol kasi nila yung aakyat dahil may part doon na sobrang tarik tapos paliko, makitid yung kalsada. Mahirap na pag nagkasalubong, baka mawala ng buwelo, umatras, delikado. Since wala na masyadong tao, solo tayo, at nakaakyat na rin naman tayo gamit yung motor para hindi na tayo maglakad. Nagpalusot pa no? Ayaw lang maglakad. Tara. Thank you po. Pakita ko rin sa inyo itong sitwasyon ng kalsada dito. Sa mga hindi pa nakakapanood nung unang akyat natin dito, para may reference po kayo. Ayun paliko tapos matarik.
Kahit pa paano pala, malinis na yung kalsada. Ito yung mas matarik dito. Ayan siya. Siko, tapos matarik. Ito rin. Ang tarik niyan. Kaya nililimit nila yung aakyat dito. Lalo na pag marami. Mahirap na pag nagkasalubong. Ayun, tapos na. Guys, nandito na tayo ngayon sa first destination natin, ang Luzon Datum, Heart of the Philippines, Marinduque. So, tapos na siya. Noong nakaraang pagpunta ko dito, ginagawa pa lang to. Tara, pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung ano na yung tsura niya. Ito na yung tsura niya, guys. Tapos dito, meron siyang mapa ng Pilipinas. Ayan. Tapos, ito po yung Marinduque. Hala, bakit natanggal? Ayan siya. So, pinakang-gitna siya. Kaya po siya tinawag na sentro at Heart of the Philippines dahil dito, itong batong ito, itong nasa gitna pong ito, yung bato na yan, meron po yung butas doon, kaya lang natabunan na ng mga barya, nilalagyan kasi nila ng barya yan. Yan po yung pinagmulan ng lahat ng sukat dito sa Pilipinas. Napakahalaga po nun kasi doon nagbase yung sukat, yung layo ng mga lugar, yung bundok, gaano kataas. Di ba meron tayo guys mga coordinates, kagaya nito. Dito po nagmula yon, mula dyan sa butas ng bato na yan. Tapos kung mapapansin nyo po, dito sa butas na to, itong paligid na to, may nakalagay dito na north, doon yung west, doon naman yung south, at dito naman yung east. Tapos pag umakyat tayo guys doon sa rooftop na yun, tanaw natin halos 360 view dito. Tara, akyat tayo. Mula dito guys, tingnan nyo naman yung view natin. Ayun yung port, doon tayo galing guys, tapos dyan tayo dumaan. Last time nung pumunta ako dito, medyo humid, kaya hindi siya masyado clear. Ang pagpunta po dito ay libre lang. Tapos kung gusto nyo mag-donate, meron pong donation box doon sa baba. Ang ganda ng pagkakagawa nila dito. Ginawa nilang glass, yung mga wall. Tapos pwede pa kayong tumambay dito. At eto na po yung taas. Pawis na ako. Sobrang init po. Wala po masyadong hangin ngayon dahil summer. Magpapalipad ako ng drone, kukunan ko yung mismong butas. Ang gagawin ko, papaangatin ko lang. Tapos itatapat ko lang mismo yung drone natin. Ganun lang. Tapos sa editing na lang natin i-edit yung mismong footage natin. Screen record ko pala para makita nyo rin. Ayan. Ayan o, katapat na tayo. Ayan mismo yung butas. Kita natin yung west, north, ikot lang tayo, east, and south. Ganun lang. Tapos ito tayo. Hello! Yan tayo. Yan. So, ang gagawin ko, papaangatin ko lang. Stop ko lang muna yung screen recording para malinis yung ating footage. Ang Luzon Datum of 1911 ay ang pangunahing batayan ng mga mapa at pagsusukat ng lupa sa Pilipinas noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Itinatag ito ng United States Coast and Geodetic Survey matapos ang malawakang geodetic survey na isinagawa noong 1901 hanggang 1911. Matatagpuan ang sentro nito sa Balanacan Station sa bayan ng Mugpug, Marinduque, na kilala bilang Geodetic Center of the Philippines. Mula sa puntong ito, isinagawa ang pagsusukat at pagmamapa ng iba't ibang bahagi ng bansa upang magkaroon ng iisang reference system para sa mga mapa at hangganan ng lupain. Sa kasalukuyan, pinalitan na ito ng mas modernong Philippine Reference System of 1992. Ngunit nananatili itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pagmamapa at pagsusukat sa Pilipinas. Ang Luzon Datum 1911 ay tinuturing pusod ng Pilipinas dahil ito ang naging pangunahing reference point ng mga survey at mapa sa bansa sa loob ng maraming dekada.
Grabe, napakatindi ng init. Ito po yung kalsada naman pababa. Tingnan nyo. Ang tarik. Kaya ingat-ingat kayo guys dito ha. Pag medyo alanganin yung motor nyo, lalong-lalo na yung preno, huwag nyo nang iakyat, maglakad na lang po kayo. Sa akin naman kahit papaano bago pa yung preno eh. Pababa nyo pala guys, overlooking pa rin yung makikita nyo. Kung ano yung nakikita nyo doon sa taas, siya rin po makikita nyo dito. Woohoo! Alright, next destination natin guys, yung Sandbar. Dito kanan tayo. Barangay Silangan. Ito po pala yung papuntang Barangay Silangan. Medyo rough road lang. Dito lang pala. Sementado na rito. 11 kilometers, 36 minutes din. Ba't ang layo? Malayo rin pala guys. Tapos siguro kaliwa kasi pababa eh. Dapat papuntang dagat eh. Ito. Marami palang bahay-bahay pa dito. Ito, maliit lang yung daan. Hindi kasya ang mga 4 wheels dito. Hop. Pwede pa ba yung motor? Pwede yan. Ikiraan po. Wala na pala. Pwede pa. Marami palang kabahayan dito. First time ko makapasok dito guys. Hanggat may kalsada. Ayun. Eto. Mukhang babaon ng ating motor Eto guys. Wow. White sand nga. Wow. Kaya lang hindi na ako makaalis. Wait lang, aalis muna ako dito. Natrap tayo, dire-diretso kasi tayo eh. Naku. Yari tayo nito. Yeah. Ayan. Wala na, trap na tayo. Kaya nga po kala ko po pwede pa dire-diretso po ako. Ala, bumabaon. Ang ganda po pala dito. First time ko makarating. Ay, salamat po. May bayad po baga dito pag maliligo? Wala naman po, libre lang po. Guys, dito daw sa Natangko, mayroong bahay dyan na dati kay Congresswoman. Mayroon po ba dito pwedeng pag-overnightan? Doon din po. Saan po? Nasa kayo na bangka? Makarinta po ng bangka papunta doon. Dito po, magkano po? 200 isang tao. 200 isang tao. Maximum of? Pwede, kung mga ganun lang bangka, mga 10. Parang gusto kong puntahan Grabe, ang ganda ng sandbar dito Kaya lang, nabalahon na tayo. Tayo, okay lang po ba? Magpatulong ako, ililiko ko lang po. Iharap ko lang po din Sorry na. Dire-diretso kasi ako. Yeah. Ang bigat. Yeah. 1, 2, 3. Straight po muna siguro yung ano. Kahit paharapin ko lang po doon Yun. Yun. Wala kayo. Patayin ko muna. Yan. Yun, salamat po. Lagay ko muna. Kaya nga po, dire-diretso ako. Kala ko may kalsada pa. Marami po pala nabaon na dito. Yung magagaan na Opo, ang bigat po Yun, i-park po.
success. Guys, pag pupunta kayo dito at saka medyo mabigat yung motor nyo, huwag nyo na ipasok dito sa loob. Buti na lang nandiyan sila kuya, at least may katulong tayo. Nakaalis tayo. Tara, palipad tayo ng drone. Ready? 3, 2, 1, bye-bye! Bare feet on the dock, salt on your Ilaw ng skin. tubig, sarap. You left in the wind and pulled me in. White sandbar under our toes. We found a place nobody knows. Slow tide rising, hold me there. Palm leaf shaking, warmth in it. One more minute, let it stay. Let the island carry me away. White sandbar, take me home. White sandbar, we're not alone. Turn that water into gold. White sandbar, don't let go. White sandbar, white sandbar. Coconut split, juice on my hands. Your old blue dress spun in the sand. Boat lines drifting out of sight. You and me in the easy ride. Slow tide rising, pull me near. That sweet horizon stays right here. One more minute, let it stay. Let the island carry me away. White sandbar, take me home. White sandbar, well, we're not alone. Turn that water into gold. White sandbar, don't let go. White sandbar, white sandbar. Bigla na lang tayo naka-outfit. Dahil nga nakita ko yung nagtungko. Ang ganda pala dun. Kaya lang medyo malayo na, nasa 2 kilometers. Tapos pag pinapababa ko doon nagkakaroon ng interference. So ang gagawin natin, lalapitan natin. Mag-rent tayo dito ng bangka. Eto kay kuya. Yan, may kausap tayo dito. Nagpalit na rin tayo ng damit. Buti na lang meron tayong inner sa ating pants. Kasi ito pa rin yung damit natin. Nilagyan ko lang nitong Solo Ever na pang sleeves. Kuya, anong pangalan niyo, kuya? Jong po. Yan, si Kuya Jong. Kuya, iwan ka ng number, baka may gustong dito mag-tour. 0946-555-9213. Ayan, kontakin mo nyo lang si Kuya Jong. Dito tayo sasakay, biglaan lang to. Tapos yung presyo, usap na lang kayo ni Kuya. Ang lalim pala kaagad nun, oh. Ano itong mapuputi na to, Kuya? Basura. Yun, kawawa naman yung dagat. Maraming basura. Guys, bigla ang island hopping. May mga isla, oh. Maliliit. Rock formation, oh. Ang ganda, oh. Tapos ang linaw ng tubig. Pwede kayo mag-snorkeling dito. Ayun, oh. Parang yung napapanood natin sa Palawan. Uy, dadaan tayo sa gitna ng bato. Oh. Grabe, ang linaw ng tubig. Wow. First time ko makakarating dito, guys. Sa tagal ko dito sa Marinduque, ngayon lang tayo makakaapak dito at makakarating dito. Wow. Wow, ang linis ng tubig. Tapos white sand. Wow, ang ganda pala dito.
Sasalubong sa inyo si Doggy. Doggy! Good morning! Ito palang caretaker dito. Oh. Anong pangalan mo? Ha? Ha? Guys, tingnan nyo naman. Ang linis ng tubig oh. Tapos pwede pa kayong tumalon doon. Tapos pag mag-overnight, pwede rin dito. Depende po sa nagbabantay po. Sa nagbabantay. Paalam tayo po. Bawal ang? Bawal bisita po. Bawal pala ang bisita dito. Bakit daw? Bali, nandito si Kuya, caretaker. Bali, bawal daw muna ang tao ngayon dahil pinagpapahinga yung isla. Ayun, sabi ni Kuya, talagang gulpi daw baho. Marami ka mo basura. Ayun, marami daw basurang iniwan yung mga pumunta dito. Kaya sabi ni Tatay, pinagpapahinga muna. Pahinga muna ang isla at mahirap na. Pahinga muna po, ano po? Kailan po ulit siya mag-open tay? Mga 2 araw 2 araw pa. para mawala ang upat. Para makapagpahinga po muna. Ayun. Ang hirap. Guys, shoutout po sa lahat ng pupunta dito sa Natangko Island. Iusap naman po kung paano nyo po naratingan. Kung gaano kaganda, kalinis nyo naratingan, ganun din nyo po iiwan. Kasi, yun, nagagalit sila Tatay dahil ang dami nga daw pong iniwang basura. Ang ganda pa naman ng lugar. Tingnan nyo, ang linis ng tubig. Ang linis nitong sa buhangin. Tapos, iiwan nyo lang ng kalat. Yung daw basura na iniiwan nyo dito ay bibit-bitin pa nila, lilinisin pa nila. Ang ganda pa naman ng lugar, oh. Maganda po pag malinis. Yun, sabi ni Tatay, maganda daw pag malinis, kaya medyo sumasama yung damdamin nila ng Tatay. Dahil nga, yun, napupuno daw ng kalat. Grabe, first time ko makarating dito, ang ganda. Ayun, nakakakutan ni Tatay ngayon ng buhangin, tinatambakan dito. Dahil nga yung last na pumunta daw dito ay nagkalat. Tayo, okay lang ba pakita ko lang sa video ay kabila, ano? Silipin lang natin guys dito sa kabila. Binigyan naman tayo ng pahintulot ni Tatay na silipin itong kabila. Kabilaan pala siya guys. Sarap maligo dito oh. Meron pang cottage doon. Merong lamesa. Tapos ito daw yung dating bahay nung gobernador dito. Kaya lang inabandon ah. Pero maganda pa rin naman siya oh. Pwede pa siyang terhan. Ito naman po yung kabila ng island. Tingnan nyo, ang ganda rin oh. Kabilaan siya guys. Wow. Grabe, sarap maligo dito. Asul na asul yung dagat at ang linis ng buhangin. Kaya shoutout po, wag nyo pong dudumihan. Ngayon ko lang nalaman, ito palang island na to, walang entrance, free lang po pala kayo makakapunta dito, makakapasok dito. Kaya naman, sana naman, wag nyo pong kalatan. Bitbitin nyo po pa uwi. Pero lang itong ganito kaganda rito.
Time check, 11:54 ng umaga. Kahit hindi ako nabasa ng dagat, naligo ako dito. Dahil sobrang init. Gusto kong magbanlaw. Tapos ngayon po, mula dito ay ang pupuntahan naman natin ay ang Balanacan View Deck. Madadaanan lang naman siya along the highway. And then after nun, Marcaper, tapos Puktoy. Tara, dito na tayo sa may labasan. Hanap na rin siguro tayo may makakain. Kasi alas 12 na eh. Let's go! Maganda rin yung kalsada dito guys. Sigsag din, twisties. Ito agad yung bubungad sa inyo. Medyo hindi lang siya ganun kakinis yung kalsada. Yan, simula dito guys, twisties din hanggang doon sa pag-angat. Twisties na po ito hanggang doon sa may view deck. Hindi nga lang ganun kakinis yung kalsada pa. Ito na, malapit na tayo sa view deck. Ito yung bago nilang mural dito. Ang ganda ng pagkakagawa, oh. Picture tayo. Para may souvenir man lang tayo dito. Check natin kung pwede umakyat. Bukas naman eh. Ito na po ang Balanacan View Deck. Yun, mukhang pwede nga. Mula dito sa Balanacan View Deck, ang pupuntahan naman po natin ay ang Marcaper. Napuntahan ko na siya nung mga nakaraang vlog ko. Ngayon ipapakita ko ulit sa inyo yung mga malalaking equipment na naiwan doon. Ang sarap mag-drone doon. Doon natin gamitin itong ating anti-gravity A1 360 drone. 32 kilometers mula dito, aabutin daw tayo ng 1 oras. Yan, sakto yun. Hanap na rin tayo ng makakainan papunta ron. Kasi nagugutom na ako. Tapos hanap din tayong halo-halo. Baka mamaya may halo-halo eh. Napakainit po ngayon dito sa Marinduque. Twisties. Baka nga kaya sobrang init kasi malapit tayo sa dagat kanina. Puro tabid dagat yung pinuntahan natin. Yan, medyo presko na oh. Let's go! Yun, medyo lumalamig na. Bale, yung dinadaanan natin guys is ilalagay ko sa mapa. Tapos yung link nasa description. Para pag click nyo, automatic na yun na nakaset. Ganitong weather sana. Makulimlim lang. Dito guys, kakanan na tayo. Kasi dito rin tayo lumabas dati nung
galing naman tayo ng Torrijos papunta dyan sa Marcaper. Dito tayo tumagos. Ngayon naman pabaligtad, dito naman tayo magmumula papunta ron. Nasa 11 kilometers tapos 30 minutes. Medyo liblib to guys ha. Pero nakikita naman sa mapa, sundan nyo lang yung mapa, tama naman to. Tapos magpagas na nga pala kayo pag papasok kayo dito bago kayo umakyat. Baka mamaya maubusan kayo ng gas dito. Bibihira po yung gas dito sa loob eh. Looban na kasi to. Saan to? Saan to papunta? Aha. Parang meron liguan sa taas. Ah, meron palang falls dito guys oh. Paadyaw Falls. Kaya lang tayo diretso. Ayun oh. Sila ate. Tara, diretso na tayo. Ayan oh, liblib na oh. Bakit tayo? Sige, kaya mo yan kuya. Kaya ng motor mo yan. Hop, nag-notify yung aking matigas daw yung gulong ko sa likod. Naka 34. Okay lang naman. Mabigat naman yung dala natin eh. Ito po pala yung maganda dito sa Kukima. Meron siyang tire pressure monitoring. Kagaya nga nung kanina, nag-pop up siya na ayun, mataas yung hangin sa likod natin. Naka 34. Dapat 30 lang eh. Yan. Nasiset po yun kung ilan yung range na gusto mo. Ipapakita ko sa inyo sa mga susunod nating vlog. Ang dami po palang daan dito. Baka maligaw kayo. Kaya kailangan nyo na magmapa. Bago kayo umakyat, i-load nyo na yung mapa nyo kasi nawawalan po ng signal. Ang gamit ko dito smart. Guys, eto na. Nakakita na ako ng mga bungkal-bungkal na lupa. Pag napapadpad ako dito, kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung bakit. Yan, may mga kalkal na lupa na. Malapit na tayo eh. Ito na oh. Ayun. Eto. Sana pwede pa. Sana pwedeng pumasok. Ay, mukhang may harang na guys. Eto oh. Ang lalaki mga tubo nito oh. Tapos dito rin sa kabila oh. Naku, hinarangan na. Hindi na tayo makakapasok. Bawal pumasok dito. Sir, magandang hapon po. Pwede pa po ba pumasok dyan? Bawal na. Yun lang guys, bale hindi na tayo makakapasok at hindi ko na mapapakita sa inyo yung mga malalaking bulldozer dito at saka yung ginamit nilang pangmina. Ang ganda pa naman nun, sobrang lalaki. Ang gandang makita sa personal. Nakakatuwa kasi first time mo makakita ng galon sa talambuhay mo. Kaya lang, ayun, bawal na daw, sabi ni Sir eh. Sayang. Salamat po tay. Sige po. Ang gagawin ko, dito na lang tayo sa Makulapnit dahil galing na rin naman tayo dito, nadaanan na natin to, tapos dito rin. Ito na lang yung hindi ko nadadaanan, yung Barangay Labu. Marami pa pala mga tao doon sa Barangay Makulapnit. May nag-comment din dati kasi nung pumunta ako dito na doon daw ako pumunta sa may Barangay Makulapnit, marami daw tayong makikita doon. Ito pala oh. Meron na pala dito guys oh. Kaya lang bawal na mag-picture. Yan oh, laki oh. Ito parang functional pa oh. Ang laki niyan. Sa video parang maliit lang yan eh. Pero sa personal, pag nalapitan mo yan, ang laki niyan guys. Parang yung napapanood natin na Transformer. Yan biglang nagtatransform sa robot. Billion din ang halaga siguro niyan. Tara. So kung gusto nyo pong makita yung mga ganyang kalalaking tawag dyan, bulldozer. Bulldozer ata yan. Eh dito po, daanan nyo po itong Barangay Labu. Ito pa, meron pa rito oh. Kaya lang, ano na lang siya, mga scraft. Matatalas pala yung bato guys. Yahoo! Yahoo! Aray ko! Ah! Sementado na pala dito. Yahoo! Guys, sementado na pala pagdating dito oh. Maganda yung kalsada oh. Siguro ito pinagawa to ng Marcaper. Ang ganda oh, lapad. Parang bagong semento nga eh.
Saan tayo? Dito. Huh? Guys, bakit mali? Wait, mukhang mali tayo. Ito may nakita ako dito eh. Ito may daan din dito eh. Bakit dito sa loob? Tingnan nga natin to. Ayun, dito oh. Merong malalaking mga ganito oh. Yan daw yun dun sa malalaking truck. Yan na lang inaiwan yung pinang nilalagyan ng buhangin. Hindi lang ata buhangin nilalagay dyan. Ang laki rin oh. Naiwan na lang dito. Dito ba ako pinapadaan? Naliligaw na tayo. Wait lang, hintayin natin si kuya. Ano ba tong isang to? Barangay Labu. Kuya, papuntang Makulapnit. Makulapnit. Papuntang Makulapnit. Eto. Salamat kuya. Ayun, so tama daw to. Rough road nga yung dadaanan natin. Dalawang isip lang ako, baka mamaya mali tayo eh. Papunta kasi doon sa may hukay, nakakatakot eh. Mamaya biglang mag-sinkhole tong lumubog to. Ayun oh, may truck pa doon oh. May part pa ng truck. Rough road nga. Tapos mukhang dito pa umulan. Sana hindi tayo abutan ng ulan. Ito pala yung sinasabi nilang may mga scrap ang naiwan dito. Ito rin oh. Parang mga nasunog na bakal. Para tayo nasa movie scene. Pumunta ng Marinduque para mag-rough road. Nagbabakasakali din ako, baka makakita pa tayo dito ng malapitan ng mga malalaking equipment o yung mga ginamit nila dito ng panghukay. Ito sa kaliwa natin is isa sa mga hukay. Makikita natin na malapitan tong bundok oh. Ito yung isa sa mga gumuho na bundok at kinakalkal nilang bundok. Ito guys oh, may mga nagkalat na tubo. Ito oh. Ba't kaya ganun yung pagkakasunog nitong mga halaman? Parang sobrang itim, tas parang may binuhusan ng krudo. Pwede pala dun. Silip tayo dun. Pwede pala dun sumilip. Anong meron dyan, sir? Yung dam? Ay, oo nga no. Walang guard dito? Wala po dun lang po yun. Yun, sige. Ay, grabe ano. Wow. Ay, lalim. Hala. Hindi ba gumuho to? Ang lalim guys oh. Grabe. Wow. Parang ang sarap maligo. Kulay green, blue green, parang ganun yung kulay niya. Tapos tingnan yung bundok ko, kawawa oh. Tapos ang lalim ng kinatatayuan natin dito, parang anytime pwedeng gumuho. Kakatakot. Nakita ko kasi sila. Ito ang Tapyan Pit, isang dating open pit mine ng Marcaper. Dito isinagawa ang pagmimina ng tanso sa loob ng maraming taon. Matapos ihinto ang operasyon, unti-unti itong napuno ng tubig at naging isang malawak na lawa. Hanggang ngayon, isa ito sa mga paalala ng kasaysayan ng pagmimina at ng Marcaper mining disaster sa Marinduque. Ang Marcaper incident ay isa sa pinakamalaking environmental disaster sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong Marso 24, 1976, tumagas ang milyong-milyong tonelada ng mine waste mula sa minahan ng Marcaper Mining Corporation sa Marinduque at dumaloy sa Buwak River. Dahil dito, nalaso ng ilog, namatay ang mga isda
at iba pang yamang tubig. Nasira ang mga sakahan at maraming pamilya ang napilitang lumikas. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ang Maricaper Incident bilang simbolo ng epekto ng kapabayaan sa kalikasan at isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa kasaysayan ng Marinduque. Grabe, ang ganda ng kulay ng tubig. Sayang kung natural lang siya. Itong lugar na to, grabe. Nakakamangha. Para siyang isang lake na punong-puno ng mga isda na pwede mong pamingwitan, na pwede mong paliguan. Kaya lang, kasamaan palad, hindi pwede dahil marami siyang waste material. At ito pong bundok na to, kinalkal nila yan, kaya meron siyang parang level-level. Ayun o. Para siyang may mga hagdan-hagdan. Ngayon, gumuguho na lang, tapos tinutubuan na ng mga damo. Kahit nga itong tinatayuan natin, ayan o, ang lalim. Ang maganda guys doon sa drone na gamit natin ngayon, isang pasada lang yung ginawa ko. Papunta roon, tapos paikot, pa ganyan. Pabalik na, paikot. Tapos, ang mangyayari nun, sa edit na natin gagawin yung framing. Kung saan natin ihaharap, kung saan yung mas magandang anggulo. Kaya mas makakatipid tayo ng effort. So, tapos na kaagad yung pagpapalipad ko. Medyo kumukulimlim. So, sakto. Pinababa ko na kaagad yung drone. So, madadaanan nyo to guys. Ingat-ingat lang kayo pag pupunta kayo dito. Kasi, anytime parang mukhang gugo eh. Ito. Yoko na. Nakakatakot. Tara na. Bago pa umulan, diretso na tayo ng Santa Cruz. Dadaanan lang natin yung malaking ulo ng Moryon. Malaking bato. Dito tayo. Yeah. Uhuy. Ang tatalas ng bato. Parang pwedeng panghasa ng mga kutsilyo. Hala, nawala na yung mapa ko. Yan, dire-diretso lang naman siguro to. Bungabaon. Ang lapad oh. Mayaman pala yung may-ari niyan. Sabi ni kuya. Gaya nga ngayon, binabantayan nila yung mga equipment. Wala na namang silbi, wala na namang ginagawa, hindi naman nag-ooperate. Okay po pala yung kalsada dito. May pine tree pala dito. Pine tree o aguho tree? Ang dami dito oh. Aguho tree ata to. Malamig siguro dito. Wow. Ang taas natin. Ayun, so bale, dito na tayo sa pinakang highway. Dito po tayo lumabas. So pwede rin kayo dito dumaan guys. Alright, tapos dito tayo. Diretso tayo. Let's go!
Santa Cruz. Isang mabilisan lang na picture. So mula dito 40 minutes papunta ng Puktoy White Beach. Let's go! Woo! Ito maganda yung view dito guys. Dito tayo guys, Puktoy White Beach. Dito po yan sa Torrijos. Yan, dito tayo. Inquire muna tayo inside. Maraming tao. Alright, so bali fully booked daw po sila. Pero may tinuturo si ate bandang unahan daw. Pwede daw naman ipasok yung motor natin. Pasok natin doon. Gusto ko kasi yung dito, beachfront. Ayun, daming tao. Ito pala. Kaya saan po nag-i-inquire dito? Saan po nag-i-inquire? Sa loob po. May room po kayong available? Ilan po kayo? Isa lang po. Villa Briones. Guys, ito yung room nila. Papakita sa atin ni ate. Malapit din sa beach. Malaki pala to. Bale, ito daw talaga is 2.5. So, okay naman siya. May sariling CR, aircon. Tapos ito na kaagad yung beach. Tsaka ang kagandahan guys is meron silang parking dito. Guys, nandito na tayo ngayon sa Puktoy White Beach at nakahanap na tayo ng transient. Dito tayo ngayon tutuloy sa Villa Briones at ito po yung room na tutuloyan natin. Dito tayo mag-overnight ngayon. Pakita ko muna sa inyo. Pasensya na kayo, ang dami kong kalat. Nag-charge kasi kaagad ako. Kasi lobat yung mga drone ko, yung mga camera ko. Ayan. So this is good for 2. Tapos naka-aircon na po, may sariling CR. Malaki po yung bed. Tapos yan. Unan, nakapom, tapos may kumot, tapos 2 electric fan pa, 3 pa nga, ayun. Tapos naka-aircon pa yan guys. So this is 2.5 po, pero binigay sa atin ni nanay ng 2K. Tapos marami pa po silang room dito, doon sa kabila, tapos sa taas meron din good for 14. Marami naman yun. Mag-aalas 6 na po ata ng hapon. Pakita ko naman sa inyo yung beach. Guys, ito na yung labas, ito na kagad yung beach. Ayan. Halos lahat po ng cottage is may tao. At saka occupied na. Ayan, dami naliligo. Tapos dito sa kanan natin, ayan po yung Mount Malindig. Sobrang clear niya ngayon, no? Ayan, pa-sunset na po. Time check, it's 5:32 ng hapon. Ayan, bukod po sa mga cottage kagaya niyan, meron din pong mga yung tent lang, ayun, no? Yung kulay green. Mas mura yun guys. Tapos table, tapos upuan lang. Ang entrance po dito ay 70 pesos. Tapos eto po yung buhangin dito guys. Pino ang buhangin dito. Ito nga yung tinatawag namin ng Boracay ng Marinduque. Ayan po. Bakit ang itim ng kamay ko? Ayan, pino po yung buhangin dito. May pagka gold sand siya. Ayan siya guys. Okay din na dito tayo nakapag-check-in para hindi maingay. Kasi dito ang ingay ng mga tugtog nila. Hindi naman natin sila mapipigilan syempre. Public to eh. Ayan. Palipad muna tayo ng drone. Yung drone pala natin may kasamang anti-gravity A1 landing pad. So dito mo siya magagamit sa mga ganitong buhangin. Ganito po yung landing pad niya. Yun. Ngayon na lang, bakit butas yung aking short? Butas yung aking short. Meron siyang blue at saka orange. Tapos lagyan natin yung drone.
Guys, pasensya na kayo, hindi tayo makapag-vlog banda rito kasi ang daming video okay. Makaka-copyright tayo. Tara, hanap muna tayo ng pagkain. Hi, boss. Ay, hello po. Hello po. Ito yung taga Marinduque rin talaga. Hello po. Hello po. Ayan, shoutout po kayo dito sa vlog ko. Hello po. Bea and Chelsea. Shout out Bea and Chelsea. Ayun. Sige po, tara po. 1, 2, he's the man. Yes. Guys, ito na yung hapunan natin ngayon. Ngayon pa lang tayo magra-ride simula kanina. Dito lang yan guys, papasok. Diyan yung registration, tapos papasok dito. Guys, ganito naman dito sa Torrijos White Beach paggabi. Ayan, ang daming tao ngayon kasi tomorrow is holiday. So, pwede pa rin po maligo kahit gabi. Kung ayaw nyo mangitim, ayan, pwede kayong maligo sa gabi. Pwede rin po kayong mag-rent ng mga tent kagaya niyan. Tapos table, tapos upuan. Yung last punta natin dito tayo nag-check-in. Kaya lang sa ngayon, fully booked. Guys, good morning. Umaga na pala. 6:20 ng umaga. Ang taas pa na ng araw, tingnan nyo. Kakagising ko lang, tinanghali tayo ng gising. Siguro dahil sa sobrang pagod ko kahapon. Tsaka wala tayong tulog. Kaya talagang paghiga ko, yun, tuloy-tuloy na yung tulog ko. Soft light falls on quiet sand. You almost lean. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunrise. Over you and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Alas 8 pa lang po ng umaga, terik na yung araw. Grabe, sobrang init. Ayan. Today is May 27, so holiday po ngayon. Siguro mamaya maraming tao na ulit dito. Sakto wala nang nagpapatugtog. So bali hindi na ako naligo guys kasi sobrang init. Tapos wala akong paglalagyan ng basa akong damit kasi ngayon pauwi na rin tayo ng Manila mamayang hapon. Grabe, sobrang ganda talaga ng White Beach. Sarap ng paligo nila. Yan, pwede kayong mag-rent ng kayak dito. So pag high tide po, hanggang dito yung tubig. Mas malalim siya pag high tide. Maganda mag-picture dito. Dito kayo, tapos ito yung background nyo, yung Mount Malindig. Experience lang natin yung tubig. Sarap maligo. Linaw ng tubig, oh.
Tapos mahaba yung buhangin niya hanggang doon. After nun, grass na po yan, yung kulay black na yan. Pero pwede naman kayo hanggang doon. Ayun, may boundary naman doon, yung kulay green. Hanggang doon pwede maligo. Ang linaw ng tubig eh. Hindi ko lang pwede ilublob yung aking camera. Pero tingnan niyo yung pa ako. Dito tayo para hindi against the light. Yan, tingnan niyo pa ako. Kitang-kita sa ilalim. Ang linaw, no? Nangiiganyo yung tubig sa sobrang linaw eh. Ang linaw. Tapos high tide pa. Parang gusto kong maligo. Nangiiganyo yung tubig sa sobrang linaw. Ligo kaya muna ako, no? Guys, check natin yung taas na room nila dito. Yun, up to 14 person daw dito sa taas. So ito na po yung second floor. Malawak pala siya. Tapos may room dito. Room, may 2 bed. So malaki po yung bed. Tapos aircon. Bali ilang room po? Bali, 3 room. So 3 room daw to guys. Ito naman yung CR. Ayan, ito yung CR nila. Malaki po yung CR. Open natin ilaw. Ayan. Ito naman yung Leng room. So 2 bed din siya guys. Good for 2 yung bawat isang bed. Tapos may aircon. May sariling CR pala to. Separate po pala yung CR pa nito. Ayan siya. Ito naman yung isang room guys. Ito yung Ellen. At dito, mayroong double deck. So 2, pwede magkasya dito. 3 pa nga. Malaki po yung bed. Ito, 2, 3. Up to 3 tao magkakasya dito. Ito pa, may isa pang bed dito. May lagayan ng gamit dito. Ayan. Marami po pala siyang room. 3 room itong taas. Malaki yung pwede yung tambayan dito. Tapos, ang kagandahan, meron siyang balcony rito. So, kitang-kita nyo yung beach. Pwede kayong tumambay dito. Ayan. So, solo nyo po ito. Kasama po ito sa rerentahan nyo. Good for 14 packs daw yung kasya dito. Guys, meron pa palang room dito sa baba. Ito. Oo, yung sinilip natin kahapon. Ito po. Kaya lang ito, kino-cover na namin to para maging 3. Guys, malaki din pala itong isang room na to. Tapos may extra bed dito. Siguro kasya ang 4 dito, hanggang 4. 3 dito, 1 dito. Tapos meron siyang sariling CR. Ito po yung CR, malaki. So dito pala kayo pwedeng dumaan. Ayan, no. So yung motor nyo pwede nyong park dito. Accessible ka agad. Ay, 28 na motor ang nagpa-park. Dito po. Up to 28 motor daw yung kasya dito guys. Kasi maraming ang mga rider na pumupunta dito. Dito na nag-check-in. Dito nag-a-avail ng mga room kila nanay, kila ate. Dito sa Briones. Time check, it's advance kasi yung relo ko dito eh. Parang 10:23 ng umaga. Ayan, paalis na po tayo dito sa Briones Villa. Sige po, thank you po. Bye-bye po. Let's go. Ayan, today po is holiday, May 27. Akala ko ang daming tao ngayon. Siguro mamayang hapon kasi medyo mainit pa eh. Iba po yung init, sobrang init ngayon. Ayan, napakaganda talaga guys ng White Beach, Puktoy White Beach. Ito yung tinaguriang Boracay ng Marinduque. Alright, tara, dito naman tayo dadaan. Kahapon dito tayo sa likod dumaan. Ito pala yung pinakangharap. Ito na yung likod. Tapos ito naman yung Sara. Kung gusto nyo pa ng mga magandang matuluyan, ayan, no. Di ko lang alam kung magkano. Bilang ko medyo expensive kasi may swimming pool eh. Ayan, no. Tara, back to the road tayo. Ang pupuntahan naman natin ngayon ay ang view deck ng Tigwi. Tapos after nun, diretso tayo ng Dampulan at ipapakita ko sa inyo ang isa sa scenic view, coastal scenic view dito sa Marinduque. Meron din pala dito guys, kalsada. Ang ganda ng view. Di ba? Paghapon maganda dito. At saka sunrise. Dito picture kayo. Tapos ayan yung Malindig. Ang Malindig po ay isang volcano, kaya lang hindi siya active dahil nagkaroon siya ng singawan doon sa Malbog. Yung Malbog, pwedeng kayo maligo doon, maganda sa balat yun, pero mabaho lang talaga yung amoy, tiisin nyo na lang. Magandang experience din yun. Nakakaganin po yun ng mga sakit sa balat, external na mga kati-kati, ganun. Diretso na po tayo. Halos yung dinadaanan natin guys, tabing dagat.
kalmado ang dagat. Nag-iinganyo yung dagat. Sobrang kalmado niya. Kaway ko muna par sa aking video. Batiin mo muna mga taga Marinduque oh. Nga pala guys, si Leo, classmate ko siya, kaibigan ko siya. Bakasyon muna siya dito sa Marinduque. Sayang hindi kami nagtagpo kahapon. Nag-ground Marinduque din sila kahapon. Sige par, dito na ako. Kita-kitsa lang ulit. Sige par, dito na ako. Thank you. Ayun, palapit na tayo ng palapit sa Mount Malindig. Mamaya, doon tayo sa gilid. Mas makikita natin yung ganda niyang Mount Malindig. Sana mamaya mag-clear, mawala yung ulap. Woohoo! Nandito na po pala tayo ngayon sa Barangay Tigwi. Doon tayo pupunta. Ayun, yung taas na yun. Tapos kitang-kita natin itong baba. Saglitin lang natin, malapit lang naman siya eh. Mamaya, doon naman tayo dadaan sa kaliwa. Ayan, tingnan nyo. Kita nyo yung dagat, palayan. Tapos yung kalsada na dinaanan natin, ayun, may dumadaang tricycle. Doon tayo galing. Tapos, pag nagpicture pa kayo dito, kitang-kita pa tong Mount Malindig. Maganda po dito paghapon. May mga tumatambay dito paghapon. May mga nagtitinda ng kafe, mga chicha. Dito na po tayo kakanan. Ito po yung Tigwi National High School. Dito po ako gumraduate. Ito po yung napakasimple naming school. Nadagdag na lang to. Dati ito lang po yung school namin. Ngayon, nadagdagan na siya rito sa kabila. Tapos dati po, ang daan nito is dyan pa sa baba. Ngayon, tinaas na kasi itong kalsada dito. Tsaka yung bridge, ginawa na kasi lagi itong binabaha, lagi nasisira. May time nga nung graduation namin is nagpapala kami ng putik dahil binaha yung school namin, nasira. Ayan, papasok na po tayo ng Barangay Makawayan. Ito po yung barangay namin, ang Barangay Makawayan. Guys, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Dampulan. At ang isa sa mga hanap buhay po dito ay ang pagkukopra. Mostly dito sa Marinduque, pagkukopra at saka pangingisda. Ang local term ng kopra dito sa amin ay lukad. Tapos binabiyahe po yan ng Lucena. Tapos sa Lucena naman, doon siya ginagawang langis ata o mantika. Tapos mamaya, nasa likod na tayo nitong Malindig. Kanina, ang kita natin yung kabila doon sa Tigwi. Ngayon, bandang unahan, ang makikita naman natin ay yung likod ng Malindig. Maganda po yan. Oh, guys, tingnan nyo. Coastal. Ang salita po ng Marinduque ay medyo malalim na Tagalog. Halimbawa, makain, maparon. Tapos yung salitang ngani, dito po nagmula yun sa Marinduque. Expression po namin yun, ngani at saka mandin. Parini ngani dini, maparon, makain ngani. Yan, laging may ngani. Eto na pala. Pagliko natin dito, ito na yun. Ito na po yung coastal road na dinarayo dito, guys. Ayan, may nakalagay dito, I love Dampulan. Tapos, ayan na po yung kalsada, oh. Bandang unahan tayo after nila mag-picture. Ito, pwede na to. Ayan, ang ganda po, oh. Silong muna tayo dito sa abandonadong gusali dito.
Yeah. Whew. Ayan. Ayun, shoutout po sa inyo. Taga saan po kayo? Binangunan, Rizal. Shoutout po sa inyo. Taga saan pa po? Sorsogon City! Ang layo. Napadpad, ganda po sa Sorsogon. Magallanes City sa Manga del Sur. Ay, mas malayo. Palayuan pa na to. Ay, shoutout po sa inyo lahat. Welcome po sa Marinduque. Kailan pa po kayo dito? Guys, patry natin kila ma'am itong ating anti-gravity A1 360 drone para ma-experience nila kung ano yung nakikita natin dito. Ayan. Sige ma'am. Yes! Pwede po kayong tumingin sa baba. Ang ganda! O, tingnan mo yung ano. Tapos po, pwede po kayong tumingala. Yeah! Ano po nakikita nyo? Ang bundok. Tapos asa na po kayo? Ayun kami, oh! Ito. Bali nakikita nyo rin po dito. Yan, ito po. Yan, Sa yan. gagawin niya. Oh, yan. Kita nga. Yung dagat din po. Ganyan po maging ibon. Tsaka maging drone. Sa baba po, sa may paahan nyo po, tingnan nyo po, lumilipad kayo. Oo nga. Ang galing. Bali, abante ko po ng onte. Wait lang po. Saan na ba? Next. Sige po, sila ma'am naman para makita nila. Opo. Hala, bakit? Hala, ganito pala, Iri. Ba't may dagat dun, ay? Tingnan nyo po yung baba, sa paahan nyo po, tingnan nyo po. Hala. Lumilipad po kayo, no? Hala ka, ba't ganito, Iri? Hala, very nice. Hala. Kakaiba po, ano po? Yung bundok, ayan po yung bundok. Ito. Mapo-tasty. Hala, iba. Sa likod nyo po, pwede po kayong tumalikod. Saan? Yan. Hala ka. Ay, maraming. Maraming ano po. Hala, bakit ang baba dun? Ganyan po maging ibon at saka drone. Very nice. Ang ganda. Oh. Dito ka ba? Opo, pero sa Taguig na po ako nag-stay. Ganda. Pwede po kayong tumingin sa baba. Sa may paa nyo po. Ganda pa ako. Opo. Lumilipad po kayo. Hoy! Oh my God! For the first time! Baka mahulog ako! Baka lang po mahulog kayo sa kinatatayuan. Kamusta po? Sige, si ate din daw. Sige. Ay, naka-experience tayo. Ala! Tingin ka sa baba, lumilipad ka. Sige, baba pa. Picture daw din! Picture daw! Ang saya po maging ibon, ano po? Yes! Ang ganda! Oh, Anggi, ikaw naman, Anggi. Yung bundok. Kita mo kami, te? Medyo malayo. Nandun, pinapunta ko po sa gitna para maganda yung view. Opo. Siya pala yun! Oh, very nice yan. Wala kuya, kinakabahan ako ah. Okay lang yan. Ganyan yung feeling pag lumilipad ka. Nandito kasi yung battery niya, kaya... Mamaya, papuntahin ko doon sa bundok eh. Hi, ka ate. Opo. Nakakalula nga. First time. Dali lang tong gamitin. Po, ingat po kayo. Sige po. Bye-bye po. Opo. Thank you po, ingat po kayo. Sige po. So guys, tara, paliparan natin to. Tayo naman yung magpalipad. Let's go!
So guys, welcome to Dampulan. Ito yung isa sa mga dinarayo dito. Ang daming nagpipicture dito. Lalong-lalo na dun. Kasi kitang-kita mo yung ganda ng kalsada. Yan. Kaya lang, sarami nang pumupunta dito. Ganon din. Dumarami rin po yung mga kalat. Ito, ang daming kalat dito. Ito pa, ang daming pa dito. Dito rin. Sana naman yung mga pupunta rito, bitbitin nyo na po yung kalat nyo. Tingnan nyo, ang dami oh. Mga plastic pa naman hanggang dun. Tapos malalaglag na yan dyan sa dagat. Let's go. Ang ganda dito guys. Tingnan nyo. Woohoo! Coastal! Marami pong humihinto dito para magpicture. Ito po yung isa sa mga tourist destination dito sa Marinduque. Lalo na guys, sunrise ang maganda dito. Dito. Kaya lang ingat-ingat po pala kayo dito. Maraming mga nalalaglag na bato mula dito sa gilid. May mga ilang-ilang mga bato at saka lupa na nakakalat dito sa daanan. Baka mamaya madaanan nyo po. Kagaya nyo, no? Delikado pa naman sa gulong yan. Lalong-lalo na pag yung medyo malaki-laki. Ang daming baka, oh. Nasa gitna na ang kalsada. Ayan, tumatay lang sila dyan. Ayan po, mas malapit yung makikita mula dito. Tingnan nyo guys, oh. May mga cottage pa rito. Magkano bayad po? 10 lang. Murang-mura. Pwedeng camping, oh. Pwede pang hammock. Pasok natin yung motor natin para maganda yung picture. Yun, okay na yan kuya. Kasya na po. Salamat po. Ayun oh, ganda ng view oh. Guys oh, sarap mag-camping dito oh. Tapos ito. Ay wow, ang ganda ng spot natin ah. Ayan, ito pala yung baba. Oh, pwede pa kayong bumaba. Oh, may naliligo dun oh. Tingnan nyo naman yung nahintuan natin oh. Ang ganda. Ayun na po yung Villaroca Island. Tapos yan yung motor natin. Tapos dito pala, pwede tayong mag-camp. Pwede rin kayong magsabit ng hammock dito. Diyan, sabit kayo ng hammock. Tapos ayun yung view nyo. Tapos, eto naman po yung baba. Which is pwede kayong maligo sa dagat. Malalaki nga lang yung bato. Tapos, pwede pa kayong mag-fishing dito. Medyo mahirap lang bumaba dito kasi ang lalim nito. Diyan kayo pwedeng bumaba. Dito, pwede pa po kayong mag-camping. Ayan, pwedeng car camping. Kasya naman yung car dun sa gate nila. So, pwede ditong pumwesto, pa ganyan. Dito rin, pwede rin dito sa pwesto na to. Papunta ganyan, pa ganyan. Tapos dun, pwede rin po dun. Ayan, tingnan nyo naman yung motor ko. Oh. Moto camping, pwede rin dito. Oh, ang ganda ng pwesto ng motor ko. Oh. Ayun yung background niya. Grabe. Tapos malilim pa, may mga puno ng nyog. Ayan, matataas yung puno ng nyog. Kaya medyo malilim dito sa area na to. Tara, palipad muna tayo ng drone para makita natin na malapitan yung island. Let's go! So guys, bale ituturo ko naman sa inyo kung paano paliparin tong drone na to. Bale, eto siya. Rotate ko lang yung camera. Guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano gumagana itong drone na to. Itong Anti-Gravity A1 using this controller. So tingnan nyo. Pag niliko ko ng ganyan sa kaliwa, haharap din siya sa kaliwa. Pag niliko ko ng ganyan sa kanan, haharap din siya sa kanan. Pataas na ganyan, ibig sabihin, aangat siya. Sa ngayon, hindi siya aangat kasi hindi ko pa pinepresto. Ito kasi yung pan-trigger niya para mag-move forward siya. So, tingnan nyo to. Press ko ha, magpo-forward yan. Ayun. Tapos nakatingala ako, kaya pataas yung drone natin. So, kung gusto mong pababa, iharap nyo lang ng paganyan, ibaba nyo lang ng onte, tapos press. Ayun. Lapitan natin yung island. Siguro mga 500 meters din to. Malayo din. Ikutan natin hanggang doon sa likod. Let's go! Dapat pala guys, pag magpapalipad kayo ng anti-gravity, dapat aware kayo sa paligid nyo. Baka mamaya kakaikot nyo, balaglag kayo doon sa bangin mismo eh. Alright, tara, lipad tayo. Let's go! Wow! Ganda ng kulay ng tubig oh.
Let's go! Ang ganda ng bundok, oh. Parang palapit ng palapit tayo doon sa bundok, oh. Ang ganda na po ng kalsada dito. Nakaka-enjoy. Wow, Coastal. Uy, may parang tore doon, oh. Wait lang, hanap tayong spot. Ayun, doon tayo sa taas. May nakita ko dyan sa kabila. Ang ganda. Para siyang tore. Castle pala to, guys. Ayun, oh, tapos kulay pink. Parang abandonado na, walang tao. Record. Alright, time check. 3:28 na po ng hapon. Bale, pinin ko na, guys, yung Dalahican Port, which is doon tayo ulit sasakay ng barko pabalik ng Manila. Ayan, opo. So bale, ito po lahat yung ating naikot dito sa Marinduque
Sana po nag-enjoy kayo sa ating video. Actually, marami pa tayong hindi nadaanan dahil limited lang yung time natin. Kung gusto nyo pong masulid lahat ang mga tourist spot dito sa Marinduque, maglaan po kayo at least 3 days, 3 to 4 days para masulit nyo po. Makapag-beach kayo, makaligo kayo sa dagat, may maniwaya pa, mag-island hopping kayo, yung matataas sa lugar dito, yung Kapitanawin, yung Pulang Lupa. May vlog na rin kasi ako nun guys. Ito yung mga vlog na yun, no? Pwede nyo pong panoorin. Ngayon, ang ginawa natin is loop. Ito po ay pwede nyong gawin sa looban ng 2 araw o overnight dito sa Marinduque. Ayan. Ngayon, babiyahin na po ako papunta ng port. Nasa 1 hour and 20 minutes. Medyo malayo pala mula dito. Sana umabot ako doon sa barko. Yung alas 5:30 ata yung barko na pwede kong sakyan. Ayan. Yeah. Yeah. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ang bigat. Yeah. Ito ang problema sa ADB 350. Ang bigat. Tara. Let's go. Woo.